Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, matapos humarap sa Senado, Vice President Sara Duterte harapang nilabas lahat ng bao as Senator Amy Marcos, PBBM, Reza Tamba. Nako, patungkol po riyan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin ulit pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, kasi tinitira po nila si Vice President Sara Duterte dito po sa librong worth 10 million. Ipapakita po natin kasi dalawang anggulo po ang kanilang inilalabas ngayon na parang grounds, pagkakamali. Let's say ganyan. Una po yung 10 milyong pesos na pagpapagawa ng librong ito. So yan po yung parang question mark, malaking question mark para sa kanila. At ito raw na plagiarism mga kababayan ng librong ito. Okay. Ito, tingnan niyo po mga kababayan. Ito po yung libro. Sinasabi nitong hinayutak na to na 10M pero assets lang sa Canva. Are you sure? Are you sure po? Canva ba talaga ito? Let's say nga, asset ng Canva yan. Sa free daw, sa free. Okay? 10 million mga kababayan ang ang kanyang pinopoint out. So, ano ba? Sa palagay mo ba, ikaw ba, Clayton Ferrer, yan, pangalanan na kita, walang hinayutak ka. Iyang libro lang ba yan? Isang libro lang ba yan? 10 million? Yan ba yung pinagpuputok ng butsi mo? Dahil sa librong yan, na mga graphics dyan, dahil sinasabi mo na sa Canva kinuha, 10 million worth yan? Baka mali ka. Baka lang naman mali ka. Ito, papakita ko sa'yo kung paano naging 10 million yan mga kababayan, Ito pala yun, ito. Printing a BP Sara's book is 50 per copy. Yan 50 per copy dahil po 200,000 copies po. Ang ginawa. Propose pa lang ito gagawin sana. Ito 200 copies. Ginawa na yata to Bakit? Ito, basahin ko lang para sa inyo mga kabayan Printing each copy of Vice President Sara Duterte's children's book, Isang Kaibigan, a Friend, will cost 50 pesos according to the Office of the Vice President, which has allocated 10 million in proposed 2025 budget to print up to 200 copies. Hindi po ito doon sa DepEd kasi wala na sa DepEd sa Office of the Vice President na po ito 10 million po ang pondo, 200 copies, 50 each book mga kababayan. Anong problema nyo? 200,000 kids ang makikinabang, di ba? Kasi hindi naman pwede magdoble-doble yan 200,000 kids ang makikinabang at makakabasa ng librong ito. Libre mula sa gobyerno kasi gobyerno ang gagastos. Office of the Vice President. Anong pinagpuputok ng mo? Akala mo ba isang libro lang 10 million agad? Hindi po kami kagaya ng mga iniidolo ninyo. Eto, mga kababayan, dito hindi nga kayo nagsalita dito Nanggigigil ako, mga kababayan. Nanggigigil po tayo Kasi dito sa Pagcor logo, walang nagsalita. Dito sa mga hinayutak na to, eto,
Lucky Me or Petron. Netizens react to Pagcor's new logo worth 3 million. Yan 3 million yan, isang logo lang yan. At ito pa ang ito pa ang medyo hindi katanggap-tanggap, mga kababayan. Tingnan nyo man yung logo. Hindi na nga pinag-isipan, soft copy lang yan, kasi hindi na magagawing libro yan mga kababayan, worth 3 million. Gandang-ganda pa sila no? Ang ganda, pinalakpakan pa ni Tamba. Pero ni isa, kayong mga, hindi ko alam kung bayaran ba kayo, Hindi po kayo nagsalita dito. Dito sa 3 million na logong ito. Yan, 3 million. Hindi nga mahahawakan ng taong bayan yan Kasi soft copy lang po yan. Kung magiging physical man yan, ibang budget na naman po yun, di ba? Etong kay BP Sara, libro na po ito. 10 million at 200,000 kabataan ang makakabasa. Di ba? Supalpal na naman kayo. Di ba? Supalpal na naman kayo mga kababayan. At ito pa, dito naman po tayo sa plagiarism na sinasabi nila. Dito po sa JMA may balita. OBP denies Sara's isang kaibigan book plagiarize. Yan mga kababayan. Ang gusto ko kung i-point out dito kasi sinasabi na nga po ng ni OBP spokesperson na POA, Michael POA, na the book has a copyright registration and has been registered since December 2023. So yan mga kababayan, registered na po yan noong 2023 pa. Ito ang ko dito sa JMA, no? Kung talagang hindi po sila bias, nasaan po yung complaint, no? Nung author mismo or nung publisher ng librong sinasabi nilang kinopyahan, no? Ng librong ito ni Vice President Sara Duterte. Wala naman silang nilalabas. Paano sila nakakapagsabi na this is plagiarism? Wherein, hindi po sila wala naman pong nagreklamo. Di ba? Walang nagreklamo na may-ari, na owner, na author, or publisher, or publishing company about dito. Wala Ang nagrereklamo lang po, eto mga kababayan, i-highlight po natin Ito po yung basihan nila kung bakit sinabi nilang plagiarize itong libro. Netizens have pointed out the resemblance of isang kaibigan with the graphic novel of American author and artist Andy Ronton titled Only Just a Little Blue. Yan mga kababayan, dapat itong si Andy Ronton, siya po dapat ang mag-complain. Maghain po siya ng kasuhan niya si BP Sara kung totoong sinasabi nila. Pero wala na, hindi na po nagkaso, ibinalita agad, no, ng JMA na plagiarize. Di ba? Na kinopya itong librong ito. Sino po ang nagreklamong di ba? Kasi hindi mo naman masasabi na plagiarize yan or mayroong plagiarism, mga kababayan, kung walang nagrereklamo, na author, publisher, or publishing company na inireklamo ka. Diba? Palpak na naman sila mga kababayan. Ibig sabihin, wala pong pangungopyang ginawa. Kasi wala namang wala namang umaangkin. Si Vice President lang ang umaangkin. Nagbabalita kasi kayo, mga ka rin kayo Gusto, JMA News, parte ba kayo ng propaganda? Laban po dito sa kay Vice President Sara Duterte. Yan na brown out dito sa amin mga kababayan. So yan mga karibin natin, ano man po yung reaksyon? Tutuloy na lang natin ito mamaya, okay? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion patungkol po dito. I-play ko po yung video mamaya nga po. Yung video na dapat natin panoorin ito po. Hindi natin may play kasi wala na tayong internet, okay?
Alright mga kababayan, ano man pong yung reaksyon, komento or kritisismo sa video ito, i-comment na lang po sa baba para at least alam mo ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito. Right? Pasensya na po kayo.